Mapagpalang araw kaibigan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kami ngayon sa tahanan ni Brother Marlon upang magsagawa ng home Bible study dito sa Barangay 96, District, anong district ito? Ay, Zone 8. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Nakalimutan ko pa yung zone na po. Zone 8 kasi District 1 nga po pala. Lahat ng District 1 is Zone 8. Ayan, magsisimula kami sa isang panalangin. Panginoon Diyos, minsan pa kami po ay lumalapit. Dumudulog sa tulukan ng biyaya. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral. Buksan mo po ang puso ng bawat isa upang aming paginabangan ng turo at aral. Sapagkat ang turo at aral ay tunay na mapapanaligan namin. Sapagkat pagdating ng araw, ito po ang iyong magiging sukatan sa amin, yung aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, titignan nyo muna po. Ay, ano ko muna ito para makita nyo po, talagang meron tayo kasama dito. Ayan. Ito po yung Padre de Pamilya. Si Brother Marlon. Yung bata na yon, apo niya. Ito naman po yung father ng bata. Si Jom. Ito palang nanay. Baka naman magalit, hindi siya nakasali. Ayan. O, tignan nyo po, maganda siya. Pang-artistahin po ang kanyang beauty. Opo, yan. Sister, anong pangalan mo? Beng. Sister Beng. Yung mga Beng talagang maganda. Hindi ba yung artistang Beng Garcia na nasa abroad na po, nakapangasawa ng foreigner? Hindi po pa maganda yun nung araw. Hindi ko sinasabing pangit na kayo yan. Nung artista po sa Pilipinas, maganda na po yun. Talagang ang mga Beng, maganda po sila. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Tinitignan ko lang po kung nasa ayos yung camera, baka mahulog. Ang ating pag-aaralan, itong pananampalataya, tayong mga tao, tatandaan ninyo ito. Ano man ang meron kayo, ano man ang meron tayo, isa lang ang gusto ng Diyos sa atin. Babasahin natin yung mismong salita ng ating Panginoong Yesus doon sa Lucas chapter 18 verse 8 sa second paragraph. Ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo: ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yung salitang anak ng tao, referring to Jesus, kasi po pinanganak ni Maria. Kaya isa po sa mga titulo, anak ng tao, ginagamit mismo ng Panginoong Yesus ng panahon siya po ay nangangaral. Ipinapagita niya na siya anak ng tao kasi po ipinanganak siya ni Santa Maria o si Maria. Ngayon, anong sabi niya? Tinitiyak niya babalik siya. Tignan muna natin sa pahayag. Darating nga ba ang Panginoong Yesus? Kasi siya nagsabi na darating siya. Sa 22, pahayag chapter 22 verse, ganito po ang sabi. 12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli at ang simula at ang wakas. So may dala siya. Anong dala ni Jesus? Dito, gantimpala, reward. Para kanino? Sabi niya, sa bawat isa sa inyo. Meron siyang kausap. Sino yung kausap niya? Yun ang bibigyan niya ng reward. Sa kumpanya, pag naghanap buhay ka, sa loob ng isang taon, pag magandang performance mo, kumisan yung management, nagbibigay ng reward.
Noon po nagtrabaho din ako, kasi masipag ako sa trabaho, nabibigyan po ako ng reward. Pero yung reward na yan, hanggang lupa lang. Pag nakagawa ka ng mali, ano mang ginawa mong mabuti, sayang. Tinitignan nila yung mali mo. Ayan ano? So, hindi po tayo doon nakapokus. Ginawa ko lang halimbawa. Anong sabi ni Jesus? Makinig kayo, darating na ako. Dito po sa verse 20, sinabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Inulit na naman yung pagdating niya. Ang sagot po ni Juan, Amen, dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Maliwanag, nung nagsalita si Yesus, merong nakikinig. Sino? Si Juan. Siyang sumulat dito. Yung patotoo ni Jesus, sinulat niya. Anong sabi niya? Darating na ako. Kaya ang sagot ni Juan, dumating ka nawa, Panginoong Yesus. So may dala siyang reward. Balikan natin yung 18:8. Sino ang bibigyan ng reward? Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may dadatnan pa kaya siyang may mga taong may pananampalataya. Yung may pananampalataya ang may reward. Yung wala, siyempre wala. Nga sa salitang kalye. Ngayon, ang tanong, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Dito po sa Roma, ayon kay Apostol Pablo, ganito naman ang kanyang binabanggit. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangarap tungkol kay Kristo. Ang pakikinggan mo lang pala isa lang, aral ni Kristo. Kapag nakinig ka sa aral ng mga santo at santa, lalabas antikristo ka. Kalaban mo si Kristo. Bakit? Nakikinig ka aral ng mga santa at mga santo. Wala naman po sinasabi sa Biblia, even ng mga santo noon, yung mga apostol mismo. Pakinggan nyo kami. Hindi po. Ang kanila pinangangaral isa lang, si Jesus. Ang pinakikilala nila sa tao sa panahon na siya ay sila'y nangangaral. Dito po ang sabi ni Jesus, nung bago siya umakyat papuntang langit, ganito ang sabi niya sa kanila. Sa Gawa 1, babasahin ko po. 1:1. Mahal kong Tsopilo, sa aking unang aklat ay sinaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Kita nyo po? Itong sumulat dito, lahat na nakita niya kay Jesus sa kanyang ministry, anong sabi niya? Sinulat kong lahat dito. Sa verse 2. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang inira. Nagbilin siya sa kanyang mga hinirang na mga apostol. Ibig sabihin, yung aral ng mga apostol na kanyang hinirang na nakasulat sa Biblia, yun lang po ang ating pagkikinggan. Yung aral nila, hindi yung pinangaral nila sarili nila. Walang aral sa sarili nila ang mga apostol. Ang pinangaral nila, yung aral about Jesus Christ. Ngayon, sa verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa mga apostol at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. 40 days pagkatapos na siya bumangon doon sa libingan, nagpakita sa kanya, sa kanilang mga apostol,
at tinuruan sila. Isipin niyo po, 40 days, tinuruan sila. Kung di sila tuturuan, anong ituturo nila? Baka yung sarili lang ituturo nila. Kasi, yun lang ang kaya nilang ipaliwanag, yung buhay nila. Pero iba, nagbilin siya, nagturo siya sa kanyang mga inirang na apostol na nakasulat sa Biblia. Sa verse 4, samantalang siya kasama nila, kasama nila, baka naman wag malikot ang utak ninyo. Ano yan, multo? Wala pong multo. Hindi sinabing multo ako dyan. Ang nagsabi ng multo, yung apostol nung si Jesus naglalakad sa ibabaw ng dagat. Nung nakita nila, sumigaw sila, ay multo! Tinawag nilang multo si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Isang gabi po yun. Kaya sabi ni Pedro, kung ikaw ngayon, Panginoon, pupunta ako sa iyo. Malakas ang loob ni Pedro. Sabi ni Jesus, halika, pumunta ka rito. Lumakad po sa tubig si Pedro. Sa ibabaw ng tubig, dagat yun ha. Lumalakad siya. Nang humipo ang malakas na hangin. Ayun. Natakot si Pedro. Yung kanyang pananampalataya nabawasan. Unti-unti siya lumulubog. Sumigaw siya ngayon, Panginoon, tulungan mo naman ako, lumulubog ako. Yan. At inabot ang kamay ni Jesus. Anong sabi niya kay Pedro? Ikaw na Pedro, kakaunti ang pananampalataya. Kita niyo po ang resulta? Buo ang kanyang pananampalataya. Pero nang nagaling lang siya kasi umangin ng malakas. Siguro sabi ni Jesus, panginan ko nga ito. Umangin ng malakas. Ito Pedro biglang natakot. Nung natakot siya, naramdaman niya, unti-unti siya lumulubog. Unti-unti naman, hindi po yung antimano bigla parang nahulog. Unti-unti. Pero nakikita ni Pedro na bumababa siya sa ilalim ng dagat. Ayun. Napasigaw siya, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya nasabihan siya na kakaunti ang pananampalataya. Paano kung tayo naman ngayon na maging Pedro? Kakaunti ang pananampalataya. Darating si Jesus ang hanapin niya yung pananampalataya ng tao sa kanya. Paano ko yung pananampalataya mo? Ayan lang. Ayun, sabi ni Brother Marlon, manifest. Alam niyo po yung manifest? Yung mga tinapay na binibenta, kala mo napakakapal. Yung sinlapad ng blade, yung palaman. Tinutuki lang nila sa harapan para makapal mo makita. Pero pag bumili ka na, binuksan mo, kakain mo, singkapal lang ng blade na nakalaman. Pag tinuki nga nila, parang makapal. Tandaan nyo po, ang kailangan ng tao, mayaman, mahirap, maganda, pangit, kung ano man ang itsura mo, ano man ang nationality mo, isa lang ang kailangan. Ano yun? Pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, makinig ka. Pero ang pagkikinggan mo, isa lang, yung aral ni Kristo. Huwag kang, hindi ba po, yung aral, makinig ka kay Santa Maria, makinig ka kay San Roque, makinig ka kay, hindi po mga Diyos yun. Wala po silang parte. In fairness huwag naman kayo magalit sa akin, kayo mga Katoliko. Nililipunin yung aral Nililipon nyo. Ginagamit nyo pa yung mga santo-santa. At binalagyan nyo pa sila ng, akala mo, makapangyarihan din nila. Ang tao, pag namatay na, wala nang kapangyarihan.
Tandaan niyo po yan. Kaya sabi sa Bible, ang binili na ninutusan ay walang iba kundi yung mga apostol. Sila po yung magpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pananampalataya nyo kay Kristo, yun po ang hinahanap ni Jesus. Kaya pagdating niya rito, kumusta ka kaibigan, ikaw na nakikinig dito? Sukatin mo sarili mo. Meron ka bang totoong pananampalataya o pero kang parang kay Pedro? Meron pang isang kasaysayan si Pedro eh. Nag-backslide si Pedro. Sabi ni Pedro, nung umakyat na si Jesus sa langit, sabi niya, alin na, mag-isda na uli tayo. Oh. Nagpakita si Jesus sa kanila. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, hindi po ako karapat dapat. Kinilala na naman ni Pedro na talaga itong Pedro na ito, ewan ko. Kung mababatukan, babatukan ko eh. Sabi ni Jesus, Pedro, matapang ka pero duwag ka naman. Isipin nyo, imbis na magsimula sila sa kanilang ministeryo na binigay ni Jesus, anong sabi niya? Alin na kayo, magbalik na tayo, mag-isda na lang tayo. Pagkatapos, ang sabi ni Jesus, meron ba kayong uli? Sagot ni Pedro, magdamag po kami ng isda, Panginoon, wala, kahit isa. O sige, iagis mo sa yung lambat mo, iagis mo. Sabi ni Pedro, hindi na po nagreklamo si Pedro. Ang sagot niya, Panginoon, iagis ko na po kasi utos mo eh. Inagis niya. Pero pagdapulit yung lambat sa dami ng isda. Alam niyo po ba kung anong nahuli nilang isda? Mga tilapia! Sa panahon pala nila, meron na pong tilapia. Kaya ang tilapia po sa kanila, ang tawag nila, St. Peter Fish. Pag nakakinig po kayo ng salitang St. Peter Fish, ibig sabihin lang sa Pilipinas yan, tilapia. So, kandapunit ngayon. Sabi ni Pedro, ay, alin kayo! Sa mga ibang nagbabangka, maraming huli. Huwag nating gayahin si Pedro, baka hindi tayo makabalikwas. Yung kasaysayan ni Pedro, kaya ko sinasabi, magandang halimbawa yun. Kahit pa paano, kinahabagan pa rin siya ng Panginoon. Hindi po ba? Kaya magbuhat noon, nangaral na sila. Siguro naranasan na niya eh. Kailangan pa bang dumaan tayo sa ganyan bago tayo sumampalataya kay Jesus? Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na kaibigan. Huwag nating gayahin sila kahit si Tomas na maduda. Nang unang magpakita si Jesus, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Nagpakita siya sa mga apostol. Wala si Tomas. Anong sabi? Nung nakita nila si Tomas, ang sabi kay Tomas ng mga apostol, ito babasahin ko po para maano. Sa chapter 20 ng 1. Okay? Mula sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad o apostol, nakita namin ang Panginoon. Tinutukoy si Jesus. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga hiyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27.
At sinabi niya kay Tomas, ayan, hinarap niya po si Tomas na maduda. At Timano, siya po yung hinarap. Sabi niya, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa. Sa alip ay maniwala ka. Kita niyo po? Si Tomas, apostol sa 12. Naging apostol na siya eh. May pananampalataya siya, kaya nga siya apostol eh. Pero the moment na nagpakita si Jesus ng unang pagkabuhay niya, nang kinwento ng mga apostol sa kanya, nakita namin ang Panginoong Hesus. Anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Isipin niyo po, apostol na may pananampalataya, hindi siya naniniwala. Kaya nung magpakitang muli, after 1 week, nagpakita si Jesus, ang Timano hinarap si Tomas. Walang sabi-sabi, Tomas, nilagay mo na sa daliri ko yung daliri mo. At ipuhin mo yung tagiliran ko. Isipin niyo po yan. Nang sinabi ni Tomas, hindi siya naniniwala, wala po si Jesus. Pero alam ni Jesus, ang takbo ng buhay ni Tomas, ang laman ng kanyang utak. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya nung kinumpronta siya ni Jesus, Tomas! Anong sabi niya? Ulitin natin ha. Ilagay mo ang iyong daliri dito. Tingnan mo ang aking kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa. Sa halip maniwala ka. Sa halip maniwala ka. Pag hindi naniwala si Tomas, lagot siya. Si Judas, hindi naniwala. Binenta si Jesus sa 3 pirasong pila. Ayun, nagpakamatay, nagbigti. Nagbigti, sumabog ang kanyang tiyan. Lumabas ang kanyang bitoka. Gusto niyo pa po bang mangyari yung kay Judas? Na sumabog ang kanyang bitoka? Bago kayo maniwala, kaibigan? Gamitin ninyo ang utak po ninyo na bigay ng Diyos sa tama. Ang requirement, pananampalataya lang. Wala na! Huwag mo sabihin, mayaman ka, milyonaryo ka, kung ano man ang inabot mo sa buhay mo. Hindi po pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan, naniniwala ka ba kay Jesus? Sabi ni Jesus ni Tomas na maduda. Maniwala ka. Anong sagot ni Tomas? Sinabi niya, hindi. Dati, nung kaharap niya kapwa niya apostol, hindi ako naniniwala dyan. Pero nung kaharap na niya si Jesus, anong sagot ni Tomas? Sunod na talata sa 28, itong sagot ni Tomas. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun na lang po nasa salita niya. Ngayon, sinabi ni Jesus kay Tomas, Tomas, makinig ka ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, kanino sinabi? Kay Tomas. Naniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Amen. Mapalad ang isang tao po na hindi nakita si Jesus, pero naniniwala sila kay Jesus. Ako naniniwala po ako kay Jesus. Ewan ko po sila. Tatanungin natin. Brother Marlon, naniniwala ba kay Jesus? Naniniwala ako. O ikaw, Sister Beng? O Sister Joby? Naniniwala. O sagot nila, naniniwala sila. Walang labis, walang kulang. Ikaw, kaibigan, nakikinig ng video kayon. Naniniwala ka ba? O baka naman dahil nakikita mo kung ganitong itsura ko, huwag mong tignan ang itsura ko. Kasi kung pag-aaralan natin yung buhay ni Pablo, mas grabe si Pablo. Si Pablo, kalbo. Malihit. Luwa pa ang mata. Samantalang ako, kalbo lang, guwapo naman.
Hindi naman luwa ang mata. Tingnan nyo naman po, oh. Mala artist ang dating. Oh, sabi po nila noon, artistahin daw ako. Joke lang po yun, hindi kasali yan. Ang tinatanong ko dito, ikaw kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po. Accept Christ. Tanggapin nyo po siya, pagariin nyo sa inyong buhay. Gawin nyo po siya tagapagligtas ng buhay ninyo. Bakit ganon ang salita ko? Si Jesus po magdadala sa atin sa langit. 1:14 says, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Walang makakapunta. Basahin ko po. Baka naman sabihin nyo, salita ko ng salita. Ito. Sabi po sa 1:14 says, ito, si Tomas na naman po. sa 5, sinabi sa kanya ni Tomas, talagang sikat si Tomas na maduda. Ito na naman, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Si Tomas po talagang maduda ito eh. Naturoy nga mga apostol, isa sa mga apostol, bakit kaya ganitong ugali ito? Kaya tinaguri siyang maduda, na doubter Thomas. Huwag po kayong gumaya kay Tomas na maduda. Pag sinabing puti, sabi ni Jesus, maniwala ka hanggang kamatayan. Oh. Sumagot si Jesus. Ito naman ang eksena naman, si Jesus naman ang sasagot. Yung eksena kanina, si Tomas ang sumagot. Dito naman si Jesus ang sasagot. Okay. Sumagot si Jesus. Oh, kita niyo po, si Jesus naman ang sumagot. Ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kita niyo po. Walang makakapunta sa Ama. Ngayon ang tanong, nasaan ang Ama? Ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. Mateo 6:9. So, ang Ama ay nasa langit. Sinong nagsabi? Si Jesus. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Oh. Makakapunta po ba tayo sa langit? Opo. Kung si Jesus na ang ari ng iyong buhay. Kung tinanggap mo na si Jesus, sinuko mo ng buhay mo kay Jesus, ginagarantiya ko sa iyo, kaibigan, yung sinabi niya nga kondahan, makakasama ka. Hindi po dito pinag-uusapan kung ano sekta ng reliyon ninyo. Wala pong reliyon na pinag-uusapan dito. Tandaan nyo, kumisan po ang reliyon, salot eh. Kaya bakit ko nasabing salot? Dahil sa reliyon, hindi ka naniniwala eh. Mas naniniwala ka pa sa reliyon, yung founder ninyo. Oh, hindi po ba totoo yan? Dito po sa salita ng Diyos, wala po tayong pinopromote na reliyon. Ang pinopromote natin, walang iba kundi si Jesus. Bakit? Si Jesus lang po makapagliligtas sa atin eh. Wala nang iba. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Kahit ako po, ang pinopromote ko lang si Jesus. Hindi ako pwedeng mag-promote ng iba. Baka, kung sa salitang kalye, sasampalin kita, baka masampal ako. Sige po, bahala kayo kung gusto niyo masampal. Hindi po kasali yun. Kaya kung gusto niyo pong makasama sa langit, sabi ni Jesus, darating ako. Oh, anong sagot ni Juan? Dumating ka na, Panginoong Yesus. Tayo pong tao, mahirap ang buhay. Mas maganda po, mahirap papunta ka langit. Anin mo yung kayamanan kung papunta ka naman ng impyerno.
Sabi nga ng Panginoong Yesus, sanin mo yung kayamanan. Kung mapapahamak naman ang buhay mo. Hanin mo yung kayamanan. Di mo naman madadala pagkamatay mo. Sabi nga ni Pablo, pumunta ka rito, wala kang dala. Pag aalis ka, wala ka rin dala. Yung suot mong damit, pagpatay ka na, after 5 years, sinukay nila yung bangkay mo. Yung damit mo, nandun pa rin. Wala tayong madadala. Yung bangkay, nilalagyan nilang 100. Papating nga yung 100 brother. Yung binayad ko sa'yo. Karamihan po ngayon, pag kami patay, yung patay, sa kabaw. Ayan. May pera. Ngayon nilalagay nila 100 para pampabiyanas daw sa sugal. Kahit isasama pa sa libing yung 100 na yan. Pag ginukay yung bangkay mo, yung 500 nandun pa rin. Hindi po sumama sa iyo. Isipin niyo po yan. Kaya sabi ni Pablo, dumating kang ubad, aalis kang ubad. Opo, tandaan niyo po yan. Kanya lang, kaya dinadamitan po yung patay, kaya nakakaya naman. Ilagay po sa kabahog, nakahubad. Siga. Paano kung lang? Tandaan niyo po yan. Kung hindi niyo pa po sinusuko ang buhay ninyo, kay Jesus, panahon na po para isuko ninyo, no? Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo at aral sa amin. Isa lang ang kailangan, ang pananampalataya namin sa iyong anak na si Jesus. Panginoon, tulungan mo po ang pamilyang ito, sambahayan ni Brother Marlon. Turuan mo po sila sumampalataya, sapagkat ang pananampalataya pwedeng mawala sa amin. Kasi may warning si Pablo, kung hindi nyo pangahawakan yan, sabi niya, kung hindi nyo pangahawakan, ibig sabihin pwedeng mawala. Kaya Panginoon Diyos, patatagin mo po sila sa iyong salita. Ang iyong salita ang siya nagbabanal sa amin. I-bless mo po ngayon ang bawat isa sa kanila, O Diyos, sa naman po yung pangangailangan nila sa buhay. Kunan mo po, tanging ikaw lamang ang nakakaalam lahat ng kailangan nila. Huwag mo po silang pabayaan, kundi ingatan mo po sila sa kanilang buhay. Yan naman po yung pinagkakahabalahan nila, O Diyos. Bigyan mo silang mapayapat na hindi natulog, O Diyos, sa gabing ito. Sa kanilang pagtulog po, ingatan mo po itong tahanan nila, linya ng kuryente, hindi Jesus name. Kisingin mo po sila sa araw ng bukas, taglay ang buhay at lakas ng mula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless us all po. Ano? Minsan pa ito po si Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Nandito po tayo sa loob ng tahanan. Nagsagawa po tayo ng home Bible study. Ito po, ikot natin para makita natin yung ating mga nakasama. Ito po si Brother Marlon na listahin ng mukha. Yun naman po yung kanyang may bahay at saka kanyang anak. Ayun, maganda po silang pareho. Pero, meron pang isang maganda rito. Tingnan natin. Ayan. Nakita nyo po? Ibig lang sabihin, may dugo po silang maganda. Bakit po? Wala namang ginawa ang Diyos na pangit Genesis 1:31. At minasdan ng Diyos sa kanya nilikha ay mabuti, hindi po masama. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti or maganda. Amen. Sige, kaibigan, nakangiti na ako. Hindi po ako galit Mag-like na kayo na mag-like. Mag-share na kayo mag-share. Bakit sinabi kong mag-share kayo? Tungkol po sa salita ng Diyos. Kesa naman nagsishare kayo mga chismis lang sa social media, baka madimanda pa kayo ng libel. Delikado kayo. Alam niyo po ba yung rehas na bakal? Yun po ang i-imagine ninyo. Kayo na mga nasharean, mag-share din po kayo. Huwag niyo naman kalimutan, mag-subscribe po kayo. Ano po?
Nandito na lamang po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Ano po? Home Bible Study sa tahanan ni Brother Marlon and his family. God bless us all po.